Handa na ba ang inyong mga puso para sa isang kwentong yayanig sa ating pananaw tungkol sa kayamanan at pagmamahal? Halina't pakinggan natin ang isang salaysay na magpapatunay na ang pinakamahalagang bagay sa mundo ay hindi nabibili ng kahit anong halaga. Sabi nila, ang bawat tao ay may dalang liwanag sa kanilang puso. Pero paano kung ang liwanag na yon ay natabunan na ng dilim ng nakaraan? At paano kung ang tanging makapagpapabalik ng liwanag na yon ay isang anghel na natagpuan sa pinakakarumaldumal na sulok ng mundo? Bigla na lamang umubo at namatay ang makina ng mamahaling sasakyan. Para kay Lacandiwa Roses, ang biglaang katahimikan ay mas malakas pa sa ingay ng pinakamalakas na sigawan. Isang katahimikang sumisira sa kanyang perpektong schedule. Isang aberyang hindi katanggap-tanggap sa kanyang mundong kinokontrol ng oras at pera. What's happening? Malamig niyang tanong. Ang mga mata ay hindi inaalis sa kanyang relong. Nagkakahalaga ng isang bahay at lupa. Pasensya na po, Sir Lacan. Nanginginig ang boses ng kanyang driver habang sinusubukang paandarin muli ang sasakyan. Mukhang may problema po sa makina. Hindi ko po inaasahan. Bumuga ng hangin si Lacan. Nothing is ever unexpected. There is only failure to prepare. Nasa gitna sila ng kawalan. Isang maalikabok na daan sa gilid ng isang lugar na ni sa kanyang bangungot ay hindi niya naisip na mapupuntahan. Ang Baryo Kulimlim. Ang pangalan pa lamang ay tila isang sumpa. Ang sikat ng araw ay tila pagod na tumatama sa mga yuping yero at sa mga dingding na gawa sa pinagtagpi-tagping kahoy. Ang hangin mula sa labas, kahit sinala ng aircon ng kanyang sasakyan, ay may dalang amoy ng kahirapan at kawalan ng pag-asa. Isang oras na ng kanyang buhay ang nasasayang sa lugar na ito habang hinihintay ang backup na sasakyan. Para sa isang taong naniniwalang ang bawat segundo ay katumbas ng milyon, ito ay isang impyerno. At sa gitna ng nakakabinging katahimikan ng kanyang pagkabagot, may narinig siya. Isang mahinang hikbi. Sinundan iyon ng isang matinis at galit na sigaw ng isang babae. Wala kang silbi. Palamunin. Sanay ka na lang na umasa. Bilisan mo ang kamay mo kung ayaw mong matikman ang sinturon. Hindi pinansin ni Lacan noong una. Away pamilya. Problema ng mahihirap. Wala siyang pakialam. Ngunit ang hikbi ay hindi tumigil. Tila ito isang musikang puno ng pighati na pilit na pumapasok sa kanyang pandinig, sumisira sa kanyang konsentrasyon. Ang bawat hikbi ay parang isang karayom na tumutusok sa kanyang pasensya. Sir, wag na po kayong lumabas. Delikado po rito. Pigil ng kanyang driver nang makitang binubuksan ni Lacan ang pinto ng sasakyan. Hindi siya sumagot. Dahan-dahan siyang bumaba. Ang kanyang Italian leather shoes ay agad na lubog sa malambot na lupa. Inayos niya ang kanyang mamahaling suit, tila isang hari na napadpad sa pulo ng mga pulubi. Ang kanyang presensya lamang ay sapat na para mapahinto ang iilang mga naglalakad sa daan. Sinundan niya ang tunog. Dinala siya nito sa isang maliit na barong-barong na halos guguho na. Mula sa bukas na bintana, nakita niya ang isang eksenang nagpatigil sa pag-ikot ng kanyang perpektong mundo. Isang babaeng may maasim na mukha, si Daluyong. Ang buong lakas na sinasabunutan ang isang batang babae. Ang bata ay payat na payat. Ang kanyang damit ay marumi at punit-punit at ang kanyang buhok ay magulo. Ngunit ang pinakakumuha ng atensyon ni Lacan ay ang mga mata nito. Walang direksyon. Walang buhay. Bulag ang bata. Anong tinitingin-tingin mo dyan? Sigaw ng isang lalaking may malaking tiyan na lumabas mula sa loob. Si Gahom, hindi natinag si Lacan. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatutok sa bata, na ngayon ay nanginginig sa isang sulok, yakap-yakap ang kanyang mga tuhod. Kung may problema ka, sabihin mo sa akin. Paghahamon ni Gahom, pilit na ipinapakita ang tapang
na halatang hindi naman niya taglay. Ang tingin ni Lakan ay dahan-dahang lumipat mula sa bata patungo sa lalaki. Isang tingin na malamig, matalim, at puno ng kapangyarihan. Isang tingin na sanay siyang gamitin para takutin ang mga karibal sa negosyo at pasunurin ang kanyang mga empleyado. Agad na natiklop si Gahom. Napalunok ito at napaatras. Naglakad si Lakan patungo sa bukas na pinto. Ang bawat hakbang ay mabigat at may awtoridad. Huminto siya sa may pintuan. Ang kanyang anino ay bumalot sa kadiliman ng loob ng bahay. Si Daluyong ay napabitaw sa buhok ng bata. Gulat na napatingin sa estranghero. Walang nagsalita. Tanging ang mahinang hikbi lamang ng bata ang maririnig. Pumasok si Lakan sa loob. Ang kanyang mga mata ay hindi inaalis sa batang nasa sulok. Dahan-dahan, sa isang kilos, na kahit siya ay nagulat, lumuhod siya sa maruming sahig. Isang hari na nagpapakumbaba sa harap ng isang durog na anghel. Inilahad niya ang kanyang kamay. Ang bata, na tila naramdaman ang pagbabago sa hangin, ay bahagyang itinaas ang kanyang ulo. Ang kanyang mukha ay puno ng mga pasa at luha. Dahan-dahan, itinaas niya ang kanyang maliit at nanginginig na kamay. Nag-aalangan, naghahanap, at nang magtama ang kanilang mga balat, ang kanyang malaki, malinis, at makapangyarihang kamay sa maliit, marumi, at nanghihinang palad ng bata, isang kuryente ang gumapang sa buong katawan ni Lakan. Isang damdaming banyaga, isang pakiramdam na matagal na niyang ibinaon sa limot. Pag-aalala, awa, at isang nag-aalab na galit. Tumayo siya. Ang kanyang mukha ay muling naging isang maskara ng kawalang emosyon. Hinarap niya ang mag-asawang Gahom at Daluyong na ngayon ay takot na nakatingin sa kanya. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may bigat na kayang dumurog ng bundok. Magkano? Tanong niya. Para iwanan ninyo ang batang iyan. Ang tanong ni Lakan ay parang isang malaking bato na ibinagsak sa isang tahimik na lawa. Nagulat si Gahom at Daluyong. Ang takot sa kanilang mga mata ay dahan-dahang napalitan ng isang pangit na kislap. Ang kislap ng pagkaganid. Nagkatinginan ng mag-asawa. Si Daluyong, na mas mabilis mag-isip, ay bahagyang siniko ang kanyang asawa. Tila isang senyas. Ano? Anong ibig mong sabihin? Nagkunwaring naguguluhan si Gahom, ngunit ang panginginig sa kanyang boses ay hindi dahil sa takot, kundi sa pananabik. Pamangkin namin yan, dugot laman. Isang malamig na ngisi ang gumuhit sa mga labi ni Lakan. Huwag na tayong maglokohan. Everything has a price. Name it. Muling nagkatinginan ang dalawa. Nakita ni Gahom ang dolyar sa mga mata ng kanyang asawa. Tumapang siya. Itinuwid niya ang kanyang tayo. Pinilit na pantayan ang awtoridad na bumabalot kay Lakan. 5 milyon. Deklara niya. Ang boses ay basag. 5 milyong piso at sayo na ang batang yan. Inaasahan ni Gahom ang gulat, ang pakikipagtawaran, ang galit. Ngunit ang tanging isinukli sa kanya ni Lakan ay isang maikling tawa. Isang tawang walang saya, mapanghamak. You mistake me for a fool, sabi ni Lakan. Ang boses ay bumalik sa pagiging yelo. You are not in a position to negotiate. Tinalikuran niya ang mga ito na para bang mga basurang hindi karapat-dapat sa kanyang oras. Lumabas siya ng barong-barong at naglakad pabalik sa kanyang naghihintay na sasakyan na noon ay kararating lamang. Ang kanyang driver at mga security ay naghihintay sa labas. Get in the car, utos niya sa kanyang tauhan, hindi sa mag-asawa. We're leaving. Naiwang tulala si Gahom at Daluyong, hindi maintindihan ang nangyari. Sa loob ng bago at malamig na sasakyan, habang papalayo sila sa Baryo Kulimlim, kinuha ni Lakan ang kanyang telepono. Isang pindot lang at sumagot na agad ang nasa kabilang linya.
ang kanyang personal na abogado. Attorney Sandoval. Simula niya, ang boses ay walang emosyon. I want you to do something for me. Anything, Sir Lacan. May isang bata sa Baryo Kulimlim. Pangalan niya, Bituin Luwalhati. Nagbigay siya ng eksaktong direksyon. She's being abused by her guardians. I want her. I want full custody. Narinig niya ang pag-aalangan sa kabilang linya. Sir, that's a complicated process. It could take months, even years. We need to build a case. I don't have years. Putol ni Lacan. I want it done now. Use everything. Our connections, our resources. I don't care about the cost. I don't care about the method. Just get her out of that hellhole. Legally. Understood, sir. And Sandoval, dagdag ni Lacan bago ibaba ang tawag. Fail and you're fired. Hindi na niya hinintay ang sagot. Kinabukasan, isang convoy ng mga sasakyan ang dumating sa Baryo Kulimlim. May kasamang mga social worker at mga pulis. Sa loob lamang ng ilang oras, hawak na ng mga abogado ni Lacan ang isang temporary protective custody order mula sa korte. Si Bituin Luwalhati ay inilabas mula sa nag-iisang impyernong alam niya. Ngunit ang pagdating niya sa Tore ng Pangarap, ang penthouse ni Lacan na sumasayad sa mga ulap ay hindi isang pagdating sa langit. Para sa isang batang sanay sa sikip at dilim, ang lawak at liwanag ng penthouse ay nakakatakot. Ang bawat tunog, ang mahinang ugong ng aircon, ang pagbukas ng automatic na kurtina, ang malambot na tunog ng kanyang mga paa sa mamahaling carpet ay nagpapatalon sa kanyang munting katawan. Nakatayo lang siya sa gitna ng sala, isang maliit at nawawalang figura sa gitna ng malawak na karagatan ng kayamanan. Nanginginig, nakayuko, yakap-yakap ang sarili, lumapit si Lacan, hindi alam ang gagawin. This is your new home, sabi niya. Ngunit ang kanyang boses ay masyadong formal, masyadong malamig. Napaatras lamang ang bata. Doon pumasok ang isang babaeng may maamong mukha at may edad na. Ang kanyang uniforme ay simple, ngunit malinis. Siya si Kalinga, ang matagal ng head housekeeper ni Lacan na pinatawag niya para maging yaya ng bata. Manang Kaling, sabi ni Lacan, isang pahiwatig ng pag-amin sa sariling kawalan ng kakayahan. Hindi nagsalita si Manang Kalinga. Ngumiti lang siya ng malumanay. Dahan-dahan siyang lumapit kay Bituin, hindi tulad ni Lacan na may dalang bigat at autoridad, kundi may dalang init at pag-unawa. Lumuhod siya para magpantay ang kanilang mga mata, kahit alam niyang hindi siya nakikita ng bata. Bituin, apo, mahinahon niyang sabi, ang kanyang boses ay parang isang oyayi. Ako si Manang Kaling, huwag kang matakot, ligtas ka na rito. Hinawakan niya ang kamay ng bata. Sa una ay nanigas si Bituin, ngunit ang init mula sa palad ni Kalinga ay tila may mahika. Dahan-dahan, ang mga nanginginig na daliri ng bata ay bahagyang kumapit. Nag-abot si Kalinga ng isang maliit na mangkok ng mainit na sopas. Gusto mo bang kumain? Niluto ko to para sa'yo. Umiling si Bituin. Hindi siya pinilit ni Kalinga. Ibinalik lamang niya ang kamay ng bata sa kandungan nito at nanatiling nakaluhod sa tabi niya. Nanatili silang ganoon sa loob ng ilang minuto. Tahimik. Sa huli, si Bituin ang unang gumalaw. Itinuro niya ang kanyang lalamunan at bumulong ng isang salita na halos hindi marinig. Tubig. Iyon ang unang salitang narinig ni Lacan mula sa kanya. Habang pinapanood ni Lacan ang eksena, ang matiyagang pag-aalaga ni Kalinga at ang unti-unting pagpapakita ng tiwala ng bata. Isang kakaibang damdamin ang kumurot sa kanyang dibdib. Isang bagay na hindi kayang bilhin ng pera o makuha ng kapangyarihan. Sa gitna ng kanyang pag-iisip, tumunog ang kanyang telepono. Ang pangalan ni Attorney Sandoval ang lumabas sa screen. Yes, sagot niya. Sir, may problema po tayo, sabi ng abogado. Ang boses ay seryoso.
Kadarating lang po ng isang court summon dito sa opisina. Nagsampa po ng kaso ang mag-asawang luwalhati. Napakunot ang noo ni Lakan. On what grounds? We have the custody order. Nagbuntong hininga ang abogado. Hindi po yon, sir. Ang kaso po nila ay kidnapping at may tumutulong sa kanilang isang non-government organization na di umano'y para sa proteksyon ng mga bata. Ang katahimikan sa penthouse ay biglang napuno ng isang bagong uri ng tensyon. Ang laban ay hindi pa tapos. Sa katunayan, ito ay nagsisimula pa lamang. Lumipas ang mga araw sa loob ng tore ng pangarap na tila mga multo. Para kay Lacandiwa Roses ang kanyang penthouse, ang sentro ng kanyang kapangyarihan, ang kanyang santuwaryo, ay naging isang malawak at nakakabinging kulungan. Ang dahilan, ang katahimikan ni Bituin. Ito ay isang katahimikang mas malalim pa sa kawalan ng tunog. Ito ay isang pader na hindi niya kayang sirain. Isang problema na hindi niya kayang solusyonan gamit ang kanyang yaman. Ang kanyang buong buhay ay nakatuon sa pagkuha ng mga bagay, sa pagbili ng mga solusyon. Kaya't ginawa niya ang nag-iisang bagay na alam niya. Nagpabili siya ng mga laruan. Hindi lang basta mga laruan, kundi ang pinakamahal, pinakamoderno, at pinakakomplikadong mga laruan sa merkado. Isang araw, isang manikang kasing laki ng bata ang dumating na kayang kumanta ng 10 wika at sumagot ng mga simpleng tanong. Itinayo ito ni Lakan sa harap ni Bituin. "Hello, my name is Bella. What's your name?" Sabi ng manika sa isang masayang boses. Hindi gumalaw si Bituin, hindi kumurap. Kung mayroon mang ingay na mas nakakabingi kaysa sa katahimikan ng bata, iyon ay ang walang tigil na pagsasalita ng isang mamahaling laruang hindi pinapansin. Sumunod ang mga damit. Nagpadala siya ng mga sikat na designer para sukatan ng bata. Dumating ang mga estante ng mga damit na gawa sa pinakamalambot na tela at may pinakamagandang disenyo. Binihisan ni Manang Kalinga si Bituin ng isang kulay rosas na bestida. Ngunit ang bata ay nanatiling parang isang manikin. Maganda, ngunit walang buhay. Ang mamahaling damit ay tila isang kasinungalingan sa kanyang payat na katawan na puno pa rin ng mga alaala ng takot. "Sir Lakan," mahinahong sabi ni Manang Kalinga isang hapon, habang pinapanood nila si Bituin na nakaupo lang sa sahig, hindi ginagalaw ang pagkaing inihanda ng isang 5-star chef. "Pasensya na po sa aking sasabihin." "Speak!" maikling sagot ni Lakan. Ang pagkain ay bakas sa kanyang boses. "Ang mga laruan po ay para sa mga batang marunong maglaro. Ang masasarap na pagkain ay para sa mga batang hindi natatakot kumain." Huminga ng malalim si Manang Kalinga. Ang batang ito, sir, ang alam lang niya ay matakot. Sa bawat malakas na tunog, sa bawat biglaang paghawak, ang mundo niya po, bago kayo dumating, ay isang lugar kung saan ang bawat araw ay tungkol lang sa pag-iwas sa sakit. Ang mga salita ni Manang Kalinga ay tumama kay Lakan ng mas malakas kaysa sa anumang insulto mula sa kanyang mga karibal sa negosyo. Dahil totoo ito, at sa katotohanan yon, nakita niya ang kanyang sariling kabiguan. Pinagmasdan niya si Bituin. Nakita niya kung paano nito marahang ginagalaw ang kanyang mga daliri sa ibabaw ng makinis na sahig na gawa sa marmol. Nakita niya kung paano ito napaatras nang minsang biglang tumunog ang telepono. Hindi tunog ang problema, hindi pagkain, hindi laruan. Ang mundo ni Bituin ay nasa kanyang mga kamay, sa kanyang pandama. Kinabukasan, kinansela ni Lakan ang lahat ng kanyang mga meeting. Tinawagan niya ang kanyang personal na arkitekto at interior designer para sa isang emergency meeting sa penthouse. "I want this entire wall," sabi ni Lakan. Itinuturo ang mahabang pader mula sa sala patungo sa kwarto ni Bituin. "To be converted. I want a tactile map. I want different textures.
wood carvings of animals, smooth river stones embedded in the plaster, panels of rough silk and soft velvet. I want her to be able to walk from one end of this apartment to the other just by touching this wall. I want her to feel a story. Nganga ang mga profesional na kaharap niya, ngunit walang naglakas loob na tumutol. Kapag sila Candiwa Roses ay nagutos, ang tanging sagot ay, "Yes, sir." Sa loob ng 2 araw, ang penthouse ay naging isang construction site. At sa 3 araw, natapos ito. Hindi ito ipinakita ni Lakan kay Bituin. Hinayaan niya lang itong matuklasan ng bata. At nangyari nga ito. Isang hapon, habang nag-aayos si Manang Kalinga sa kusina at si Lakan ay nagmamasid mula sa kanyang opisina, nakita niya si Bituin na dahan-dahang tumayo. Naglakad ito. Ang mga kamay ay nasa harapan hanggang sa dumapo ang kanyang palad sa simula ng pader. Naramdaman niya ang magaspang na ukit ng isang puno. Sinundan niya ito. Ang kanyang mga daliri ay gumapang sa makinis na pakpak ng isang ibon, sa magaspang na balat ng isang buwaya, sa malalambot na balahibo ng isang tupa na gawa sa tela. Nagpatuloy siya sa paglalakad. Ang kanyang mga kamay ang nagsilbing kanyang mga mata. Sinusundan niya ang ilog na gawa sa makikinis na bato. Hinahawakan niya ang bawat bulaklak na inukit mula sa kahoy. Si Lakan ay hindi humihinga. Pinapanood niya ang bawat galaw, bawat pagkurap ng mga pilik mata ng bata. At doon, nang mahawakan ni Bituin ang isang maliit na ukit ng isang bituin, isang bagay na milagro ang nangyari. Isang bahagyang pag-angat sa sulok ng kanyang mga labi. Isang ngiting napakaliit, napakabilis, na kung hindi mo tititigan ay hindi mo mapapansin. Ngunit nakita ito ni Lakan, at sa sandaling iyon, naramdaman niya ang isang uri ng tagumpay na hindi kayang ibigay ng kahit anong bilyong pisong kontrata. Isang maliit na sinag ng pag-asa. Biglang tumunog ang kanyang telepono, sinisira ang mahiwagang sandali. Si Atty. Sandoval, agad niya itong sinagot, dala pa rin ang magaan na pakiramdam. "Good news, I hope?" "The opposite, sir," seryosong sabi ng abogado. "Masamang masama. Dalwalhatis, meron silang surprise witness. Nawala ang nangiti sa puso ni Lakan. Who? Isang kapitbahay. Handa raw siyang tumestigo sa korte na narinig niyang sumisigaw at umiiyak si Bituin noong araw na kinuha niyo raw siya. Sasabihin niyang mukha raw itong isang kidnapping." Ang maliit na sinag ng pag-asa ay biglang nilamon ng paparating na kadiliman. Ang balita tungkol sa surprise witness ay parang lason na dahan-dahang gumapang sa sistema ni Lakan. Sa kanyang mundo, ang mga sorpresa ay senyales ng kahinaan, isang butas sa kanyang perpektong plano, isang kalaban na hindi niya nakita. At ngayon, ang kahinaang iyon ay maaaring maging dahilan para mawala sa kanya ang bata. Hindi siya nakatulog ng gabing iyon. Ang kadiliman ng kanyang penthouse na dating nagbibigay sa kanya ng pakiramdam ng kapangyarihan at kontrol ay tila naging isang malawak na piitan ng kanyang mga alaala. Nagpabalik-balik siya sa kanyang opisina. Ang isipan ay isang magulong digmaan ng mga legal na estratehiya at mga posibleng hakbang. Ngunit sa likod ng lahat ng iyon, may isang aninong pilit na lumalabas mula sa baul ng kanyang nakaraan. 3:00 ng madaling araw, sumuko na siya. Dinala siya ng kanyang mga paa sa pasilyo, patungo sa silid kung saan natutulog si Bituin. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto. Sa liwanag na nagmumula sa siwang ng mga kurtina, nakikita niya ang bata. Mahimbing na natutulog, ang kanyang paghinga ay payapa. Ang mga bakas ng takot na laging nakaguhit sa mukha nito ay pansamantalang nawala. Sa kanyang pagtulog, si Bituin ay isang ordinaryong bata lamang, isang inosenteng anghel, at sa pagtitig niya sa payapang mukha nito, bumukas ang pinto ng kanyang alaala. Isang hardin, puno ng mga bulaklak. Ang sikat ng araw ay mainit at masaya. Isang batang Lakan, mga 16 na taong gulang, ay nakaupo sa ilalim ng isang puno ng mangga
abala sa isang libro. "Kuya Lakan, habulin mo ako!" Sigaw ng isang maliit na boses, kasing tingkad ng sinag ng araw. Si Sinag, ang kanyang nakababatang kapatid, ang kanyang nag-iisang kapatid. May hawak itong isang dilaw na paru-paro sa kanyang palad. "Mamaya na, Sinag, may ginagawa si Kuya," sagot niya, hindi inaalis ang tingin sa binaba. "Dali na, Kuya. Sige ka, lilipad na to." Bumuntong hininga ang batang Lakan, ngunit may ngiti sa kanyang mga labi. Ibinaling niya ang tingin sa kapatid. Oo na, oo na. Just let me finish this chapter. "Promise? Bantayan mo ako, Kuya, ha?" "Promise," sagot niya. Ilang sandali pa, tumunog ang kanyang telepono. Isang importanteng tawag mula sa isang school project. Naging abala siya. Nalibang. Sa loob ng 5 minuto, ang kanyang buong atensyon ay nasa kausap niya sa telepono. 5 minutong nagbago sa kanyang buhay magpakailanman. Ang tanging narinig niya ay ang malakas na pagpreno ng isang sasakyan. Isang nakakabinging tunog. At isang sigaw. Ang sigaw ng kanyang pangalan. Paglingon niya, wala na roon si Sinag. Ang dilaw na paru-paro ay dahan-dahang lumipad paalis. Bumalik si Lakan sa kasalukuyan, ang kanyang paghinga ay mabigat. Ang bigat sa kanyang dibdib ay pamilyar, isang pamilyar na multo na kasama na niya sa loob ng 15 taon. Ang bigat ng isang pangakong napako. "Bantayan mo ako, Kuya." Ang mga salitang yon ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan, ngunit ngayon, ang mukha na nakikita niya ay hindi na kay Sinag, kundi kay Bituin. Hindi na siya makakatulog. Nagpunta siya sa kanyang malawak na library, ngunit hindi mga libro tungkol sa batas o negosyo ang kanyang hinanap. Sa unang pagkakataon, pinuntahan niya ang isang seksyon na hindi niya pinapansin. Psychology, medicine, child development. Isa-isa niyang inilabas ang mga libro. The Effects of Trauma on a Child's Brain, Understanding Nonverbal Cues. The Psychology of Fear. Umupo siya sa sahig, sa gitna ng tore ng kanyang kayamanan, napapaligiran ng mga librong puno ng mga salitang hindi niya naiintindihan, ngunit desperado niyang kailangang malaman. Binasa niya ang tungkol sa post-traumatic stress disorder, tungkol sa kung paano ang utak ng isang bata ay nag-iiba kapag palaging nakararanas ng panganib, tungkol sa kung paano ang katahimikan ay hindi palaging pagsuway, kundi isang paraan ng pagtatago. Sa bawat pahinang kanyang binubuklat, mas lalo niyang nakikita ang kanyang mga pagkakamali, ang mga laruan, ang mga damit, ang kanyang pagkainip. Ang lahat ng yon ay mga solusyon ng isang lalaking hindi nakakaintindi. Kinabukasan, may bago siyang plano, isang planong hindi nakasulat sa anumang kontrata. Pumasok siya sa silid ni Bituin. Nandoon si Manang Kalinga, sinusubukang suklayin ang buhok ng bata. Kumuha si Lakan ng isang maliit na upuan at umupo sa kabilang dulo ng silid. Hindi siya nagsalita, hindi siya gumalaw. Nanonood lang siya. Naramdaman ni Bituin ang kanyang presensya, nanigas ang katawan nito. Ngunit dahil walang nagsalita, walang humawak, walang nag-utos, dahan-dahan itong kumalma. Nanatili si Lakan doon ng isang oras, tahimik lang. Isang presensyang hindi nagbabanta. Isang pagpapakita ng pasensya na kahit siya ay hindi alam na kaya niya. At dahan-dahan, may nagbago. Natapos si Manang Kalinga at lumabas ng silid. Naiwan silang dalawa. Sa katahimikan, si Bituin ay dahan-dahang gumapang palayo sa kama, papunta sa direksyon kung saan nakaupo si Lakan. Huminto ito mga ilang talampakan mula sa kanya. Hindi pa rin gumalaw si Lakan. Pinigilan niya ang kanyang paghinga. At sa isang kilos na nagpatigil sa tibok ng kanyang puso, dahan-dahang lumapit si Bituin. Umupo ito sa sahig sa tabi ng kanyang mga paa. At pagkatapos ng ilang sandali ng pag-aalangan, marahan nitong isinandal ang kanyang ulo sa kanyang tuhod. Isang simpleng gesto, ngunit para kay Lakan, iyon ay mas mabigat pa sa lahat ng ginto sa mundo.
Isang maliit na binhi ng tiwala, isang bulong ng pag-asa. Sa gitna ng pambihirang sandaling iyon, nag-vibrate ang kanyang telepono. Dahan-dahan niya itong kinuha para hindi magulat ang bata. Isang text message mula sa kanyang private investigator. Sir, may nakita kami. Isang malaking cash deposit sa bank account ni Gahom Lolhati. Itrinace namin ang pinanggalingan. Galing sa isang shell corporation, isang korporasyong pagmamay-ari ng Baltasar Group. Ang init na dala ng pagtitiwala ni Bituin ay biglang nilabanan ng yelo ng panganib. Ang laban na ito ay hindi na lang tungkol sa isang bata. Ito ay mas malaki, mas madumi, at mas mapanganib. Ang impormasyon tungkol sa Baltasar Group ay hindi isang simpleng balita. Ito ay isang deklarasyon ng giyera. At nagsimula ang unang pagsabog, hindi sa isang boardroom, kundi sa liwanag ng milyon-milyong screen ng cellphone. Isang online news article. Iyon lang ang kinailangan. Billionaire tycoon Lacandiwa Roses ng kolekta ng bulag na bata para sa publicity. Ang headline ay parang isang sampal. Mabilis itong kumalat. Mas mabilis pa sa apoy, sa tuyong damuhan. At kasunod nito ang baha. Baha ng mga komento, opinyon, at mapanirang puring mga salita. Ang epekto nito ay agad naramdaman sa tore ng pangarap, hindi sa loob ng penthouse, kundi sa pinakamataas na palapag nito kung nasaan ang conference room ng Rosas Corporation. Lacan, the board is worried. Si Mr. Velasco, isang matandang miyembro ng board na may malaking porsyento ng shares, ang unang nagsalita. Our stock prices dropped by 3% this morning. 3%! This charity case of yours is becoming a PR nightmare. Kalmado si Lacan na nakaupo sa dulo ng mahabang mesa. Ang kanyang muka ay hindi mababakasan ng anumang emosyon. It is not a charity case. It is a child's life. The public doesn't see it that way. Giit ng isa pang miyembro. They see an eccentric billionaire trying to clean up his ruthless image. Ang tingin nila, ginagawa mong pet. Ang isang kawawang bata. A trophy of your wealth. My personal life is my own. Maring sabi ni Lacan. Ang boses ay nagsisimula nang magkaroon ng lamig. It should not affect this company. But it is affecting the company. Sigaw ni Mr. Velasco, hinampas ang mesa. Lacan, we are asking you, as a board, to distance yourself from this issue. Let the courts handle it. Let your foundation take over. But you, personally, need to step back before you drag the Rosas name further into the mud. Tumayo si Lacan. Ang kanyang tindig lamang ay sapat na para patahimikin ang lahat. Tiningnan niya sila isa-isa. Ang kanyang mga mata ay parang matatalim na espada. Rosas Corporation exists because of my name. It thrives because of my decisions. And I have decided, sabi niya, ang bawat salita ay may bigat. This conversation is over. Now, if you'll excuse me, I have more important matters to attend to. Tinalikuran niya sila. Iniwan ang isang silid na puno ng mga makapangyarihang taong natulala at walang nagawa, kundi ang manahimik. Ngunit ang galit na pinigilan niya sa boardroom ay sumunod sa kanya pababa, sa kanyang penthouse. Ito ay isang kumukulong bulkan sa loob niya. Naghahanap ng paglalabasan. Nadatnan niya si Manang Kalinga sa sala. May hawak na tablet. Ang mukha ng matanda ay puno ng pag-aalala. Sir Lacan, I don't want to hear it, Manang, sabi niya. Dumiretso sa bar para kumuha ng isang baso ng tubig. Pero sir, kailangan niyo pong makita. Ipinakita sa kanya ni Manang Kalinga ang screen. Doon nakasulat ang mga komento mula sa mga ordinaryong tao. Kawawang bata. Ginagamit lang para sa drama ng mayaman. Baka pag nagsawa na yan, itapon na lang din niya. Typical. Bibilin lahat ng gusto, pati buhay ng tao. Sana kunin na lang ulit ng tunay na kamag-anak. Mas ligtas pa siguro doon.
Ang huling komento ang nagtulak sa kanya sa gilid. Ang ideya na mas ligtas si Bituin sa mga kamay ni Nagahom at Daluyong sa mga kamay ng mga halimaw na yon ay isang insultong hindi niya matanggap. Isang nakakabinging tunog ng nababasag na salamin ang pumuno sa silid. Sa isang iglap ng nag-aapoy na galit, ibinato ni Lakan ang tablet sa pader. Nagkalat ang mga piraso nito sa sahig, isang perpektong salamin ng kanyang nadudurog na pasensya. At sa katahimikang sumunod sa pagsabog na yon, may narinig siyang isang maliit na tunog. Isang pamilyar na hikbi. Napalingon siya. Sa may pintuan ng pasilyo, nakatayo si Bituin, nanginginig. Ang kanyang maliliit na kamay ay nakatakip sa kanyang mga tainga at ang kanyang katawan ay nakayukyok, tila naghahanda para sa isang paparating na sampal. Ang anyo niya ay eksakto kung paano niya ito unang nakita sa Baryo Kulimlim. Takot, naghihintay ng sakit. At sa sandaling iyon, ang nag-aalab na galit ni Lakan ay biglang namatay. Pinalitan ng isang nagyayelong agos ng pagsisisi. Ang kanyang galit, ang kanyang sigaw, ang tunog ng nabasag na bagay. Ginising niya ang mga demonyo sa isipan ng bata. Sa kanyang pagtatangkang protektahan ito, siya mismo ang naging dahilan ng takot nito. Kinabukasan, tumawag si Lakan ng isang press conference, dumagsa ang mga reporter, umaasa sa isang madugong labanan, sa isang aroganteng pagtatanggol mula sa isang bilyonaryo. Ngunit nang humarap si Lakan sa kanila, sa gitna ng daan-daang kumukislap na kamera, ang kanyang mukha ay kalmado. Walang bakas ng galit o pagmamataas. Hindi siya nagpaliwanag. Hindi niya ipinagtanggol ang kanyang sarili. Hindi niya siniraan ang kanyang mga kaaway. Tumingin siya ng diretso sa mga kamera na para bang kinakausap niya ang bawat isang nanonood. At sa gitna ng ingay, sinabi niya ang isang pangungusap na nagpatahimik sa lahat. Hindi ko hinihiling ang inyong pag-unawa, sabi niya. Ang kanyang boses ay malinaw at matatag. Ngunit ito ang aking pangako. Gagawin ko ang lahat para protektahan ang batang iyon. At pagkatapos ay tumalikod na siya at umalis. Iniwan ang isang mundong naguguluhan at isang kalabang ngayon ay alam na hindi siya aatras. Pag-uwi niya, tumawag ang kanyang investigador. "Sir," sabi nito sa kabilang linya, "I think I finally know why Baltazar is funding them. Hindi lang ito para sirain ang pangalan niyo. May mas malaki silang dahilan. May kinalaman ito sa lupa ng mga magulang ni Bituin sa Baryo Kulimlim. Ang salitang lupa ay umalingaw-ngaw sa isipan ni Lakan na parang isang bombang sasabog. Agad niyang tinawagan ang kanyang pinakamagagaling na tauhan para sa isang pulong sa kanyang war room, isang silid sa kanyang opisina na puno ng mga screen at teknolohiya. Sa gitna ng silid, isang malawak na digital table ang nagliliwanag. Dito nakalatag ang lahat ng impormasyon na kanilang nakalap, mga land title, mga lumang mapa ng probinsya, mga geological survey reports. The parents, an ordinary farmer, and a seamstress, namatay sa isang aksidente sa Bos 3 taon na ang nakakaraan. Ulat ng isa sa kanyang mga tauhan, itinuturo ang mga litrato ng mga magulang ni Bituin. They left nothing of value except for a small parcel of land, 2 hectares, nakapangalan sa kanilang nag-iisang anak, si Bituin Luwalhati. Sa screen, lumabas ang titulo ng lupa, isang maliit na parihaba sa gitna ng malawak na mapa ng Baryo Kulimlim. Tila walang kwenta. "This makes no sense," sabi ni Lakan. Ang kanyang mga daliri ay marahang tumatapik sa mesa. "Baltazar wouldn't spend millions funding a custody case for a worthless piece of land." "That's what we thought, sir," sagot ng kanyang head analyst. "Until we cross-referenced it with this." Isang bagong mapa ang lumitaw sa screen, ipinatong sa nauna. Ito ay isang classified government geological survey na nakuha ng kanyang mga tauhan sa pamamagitan ng mga espesyal na paraan. Ang mapa ay puno ng mga kulay
na nagpapahiwatig ng iba't ibang mineral deposits. At sa mismong lokasyon ng maliit na parihaba ng lupa ni Bituin, may isang kulay na namumukod-tangi, isang maliit na patak ng kulay pula. Titanium, sabi ng analyst. Ang boses ay halos isang pabulong. One of the richest, most concentrated deposits of high-grade titanium found in the country in the last decade. Hindi pa ito alam ng publiko, pero mukhang nalaman ng Baltasar Group. Katahimikan. Ang lahat ng piraso ng puzzle ay biglang nagkabit-kabit sa isipan ni Lacan. Ang pagmamatigas ni Nagahom, ang biglaang pagpasok ng pera, ang PR campaign para sirain siya, ang paggamit sa korte. Hindi ito isang laban para sa isang bata. Ito ay isang corporate war na nagkakahalaga ng bilyon-bilyon. At si Bituin ang susi. Isang nakakakilabot na ideya ang pumasok sa isipan ni Lacan, isang realisasyong nagpabigat sa kanyang paghinga. Hindi nila gusto ang bata. Gusto nila ang lupa. Ang batang pinoprotektahan niya, ang batang unti-unti niyang natutunang alagaan, ay isang kasangkapan lamang sa kanilang mga mata. Isang balakid na kailangang makuha para ma-access ang yaman sa ilalim ng kanyang mga paa. Kung makuha ni Nagahom ang custody bilang mga legal guardian, sila ang makakapirma ng kontrata sa Baltasar. Sila ang makakapagbenta ng lupa. Ang galit na naramdaman ni Lacan ay lumampas pa sa naramdaman niya sa boardroom. Ito ay isang dalisay at nakamamatay na galit. Galit para sa mga taong kayang tumingin sa isang inosenteng bata at makita lamang ang simbolo ng pera. Ngunit kasabay ng galit, isang malamig at hindi inaasahang tanong ang gumapang sa kanyang sariling isipan. At ikaw, Lacan, ano ka sa kwentong ito? Napatingin siya sa mga mapa. Ang Rosas Corporation ay may sariling mining division. Ang pagkakatuklas na ito ay isang gintong oportunidad. Kung mananalo siya sa custody case, siya ang magiging legal guardian ni Bituin. Siya ang magkakaroon ng kontrol sa lupang iyon. Ang negosyante sa loob niya ay nagsimulang magkalkula. Ang ruthless tycoon na kinatatakutan ng lahat ay nagsimulang bumuo ng estratehiya. Ngunit sa unang pagkakataon, ang boses ng negosyante ay may kahalong pag-aalinlangan. Ang kanyang mga motibo ba ay dalisay pa? O ang pag-aalaga niya kay Bituin ay unti-unti na ring nagiging isang investment? Ginagawa niya rin ba itong isang kasangkapan kahit na para sa mas mabuting layunin? Ang bigat ng tanong na yon ay halos nagpayukod sa kanya. Umalis siya sa war room, iniwan ang kanyang mga tauhan na naghihintay ng kanyang mga utos. Kailangan niya ng hangin. Kailangan niyang mag-isip. Naglakad siya palabas patungo sa sala at doon nakita niya ito. Nakaupo si Bituin sa sahig, sa tabi ng tactile wall. Sa kanyang mga kamay ay isang maliit na laruang gawa sa kahoy, isang ibon na siya mismo ang nag-ukit para dito noong isang gabi nang hindi siya makatulog. Isang simpleng laruan, magaspang ang pagkakagawa, walang halaga kung tutuusin. Marahan itong hinahaplos ng bata, ang kanyang mga daliri ay sinusundan ng bawat kurba ng pakpak nito. At sa kanyang mukha, may isang maliit, payapang ngiti. Nang makita ni Lacan ang ngiting iyon, ang lahat ng kalkulasyon, lahat ng estratehiya sa negosyo, lahat ng pag-aalinlangan ay biglang naglaho. Ang batang ito ay hindi isang susi, hindi isang kontrata, hindi isang minahan ng titanium. Siya si Bituin. At sa sandaling iyon, alam na ni Lacan ang kanyang desisyon. Hindi niya lalabanan ang Baltasar Group para sa lupa. Lalabanan niya sila para sa batang nagmamay-ari nito. Isang nag-aalab na determinasyon, mas malakas at mas dalisay kaysa dati, ang pumuno sa kanyang puso. At tulad ng dati, sa gitna ng kanyang epipanya, ang telepono niya ay tumunog. Si Attorney Sandoval. Sir, kailangan niyo pong pumunta rito sa opisina. Agad-agad.
May pagapura sa boses ng abogado. Kakatanggap lang namin ng isang emergency motion to the court mula sa kampo ng mga luwalhati with the full backing of Baltasar's legal team. What motion? Tanong ni Lacan. Ang kanyang boses ay kalmado na, handa na sa laban. Huminga ng malalim ang abogado sa kabilang linya. Inaakusahan kanila, sir, ang attempt to fraudulently acquire the assets of a minor. Gagamitin nila ang halaga ng lupa laban sa'yo. Ang akusasyon ng Baltasar Group ay isang matalinong patibong. Binaligtad nila ang kwento. Ginamit ang pinakamalaking asset, ang halaga ng lupa, at ginawa itong pinakamalaking armas laban kay Lacan. Ngayon, hindi na siya ang tagapagligtas. Sa mata ng batas, isa na siyang ganid na negosyanteng nananamantala ng isang bata. Para labanan ng isang ahas, kailangan mong maging mas tuso kaysa rito. At para sa laban na ito, kailangan ni Lacan na muling hukayin mula sa limot ang taong pilit na niyang ibinabaon. Ang walang awang Lacandiwa Roses, ang corporate predator. Ang taong walang puso, walang emosyon, na nakikita ang lahat bilang numero sa isang ledger. Ang kanyang penthouse office ay muling naging isang bunker ng digmaan. Ang mga tawag sa telepono ay naging walang tigil. Ang kanyang mga utos ay naging mas mabilis at mas matalas. Ang init na unti-unting namumuo sa kanyang puso dahil kay bituin ay napilitang balulutin ng isang makapal na pader ng yelo. I don't care about his loyalty. He's not a partner. He's a liability. Sabi ni Lacan sa isang video call, ang kanyang muka ay isang malamig na maskara sa screen. His company is over-leveraged. Initiate a hostile takeover. Crush him. I want his assets liquidated by Friday. Ang mga salitang crush him ay lumabas sa kanyang bibig ng walang anumang pag-aalinlangan. Ito ang wikang alam niya. Ang wika ng kapangyarihan. Sa gitna ng kanyang pakikipagdigma, hindi niya namalayan ang isang maliit na presensya sa may pintuan ng kanyang opisina. Nakatayo roon si Bituin. Hindi niya ito narinig na pumasok. Nakasuot ito ng isang simpleng puting bestida at ang kanyang mga paa ay walang sapin. Mukhang hinahanap siya nito. Ngunit ang nahanap niya ay hindi ang Tito Lacan na matyagang umupo sa kanyang silid o ang Lacan na gumawa ng isang pader para sa kanyang mga daliri. Ang nahanap niya ay ang CEO, ang hari ng yelo. Patuloy si Lacan sa pagsasalita, hindi pa rin namamalayan ng bata. Their stocks are vulnerable. I want you to short sell them into oblivion. I want their board to beg for mercy. Ang boses niya. Iyon ang unang naramdaman ni Bituin. Hindi niya naiintindihan ang mga salita tulad ng hostile takeover o short sell. Ngunit naiintindihan niya ang tunog. Isang tunog na matalim, walang init, walang lambing. Isang tunog na nag-uutos, nananakit, at walang pakialam. Isang tunog na pamilyar. Ang tunog ng boses ni Gahom bago siya nito saktan. Nanigas ang kanyang munting katawan. Ang kanyang mga balikat ay dahan-dahang umakyat patungo sa kanyang mga tainga. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig. Dahan-dahan siyang umatras, isang hakbang, pagkatapos ay isa pa. Doon lamang napansin ni Lacan ang paggalaw mula sa gilid ng kanyang paningin. Napalingon siya. Nakita niya si Bituin. Ang mukha nito ay isang maskara ng purong takot. Agad na nagbago ang anyo ni Lacan. Ang yelo sa kanyang mga mata ay biglang natunaw. Pinalitan ng pag-aalala at pagsisisi. Hold on, sabi niya sa kanyang kausap sa video call at agad itong pinatay. Bituin? Tawag niya. Pilit na pinapalambot ang kanyang boses. Ngunit huli na ang lahat. Ang boses na sinubukan niyang gawing malambing ay basag. Dala pa rin ang lamig ng nakaraang pag-uusap. Halika rito. Umiling si Bituin. Ang mga luha ay nagsisimula nang mamuo sa kanyang mga matang walang nakikita. Tumayo si Lacan mula sa kanyang upuan, dahan-dahang lumapit. Ngunit ang bawat hakbang niya pasulong
ay katumbas ng isang hakbang paatras ng bata. Para siyang isang hayop na nasugatan na muling natutong matakot sa kamay na minsan nang nagpakita ng kabaitan. At pagkatapos ay tumakbo siya. Tumakbo siya palayo kay Lakan. Ang kanyang mga maliliit na paa ay halos hindi gumagawa ng ingay sa sahig. Tumakbo siya patungo sa nag-iisang lugar na alam niyang ligtas. Ang kanyang silid kung nasaan si Manang Kalinga. Narinig ni Lakan ang marahang pag-click ng kandado ng pinto. Naiwan siyang nakatayo sa gitna ng kanyang opisina. Napapaligiran ng mga simbolo ng kanyang kapangyarihan, mga screen, mga telepono, mga kontrata. Ngunit sa sandaling iyon, naramdaman niya ang lubos na kawalan ng kapangyarihan. Ang pader na ginawa niya para protektahan ang kanyang sarili sa laban ay ang parehong pader na muling naglayo sa kanila. Sa kanyang pagsisikap na manalo sa digmaan para kay Bituin, natalo siya sa pinakamahalagang laban, ang laban para sa tiwala nito. Isang pakiramdam ng pag-iisa ang bumalot sa kanya, mas malamig pa kaysa sa yelo na pinakawalan niya kanina. Kinagabihan, tumunog ang telepono. Si Attorney Sandoval. "Sir," sabi ng abogado, ang boses ay formal at walang emosyon. Walang mabuti o masamang balita. Tanging ang katotohanan lamang. "The court has made a temporary ruling based on the motion filed against you." Huminga ng malalim si Lakan, hinanda ang sarili. "And pending a full investigation into the matter of the land's ownership and your intentions, the court has ordered that Bituin Luwalhati be temporarily returned to the custody of her legal guardians of record." Nagkaroon ng isang mahabang katahimikan. Ipinag-uutos po ng korte, paglilinaw ng abogado, na ibalik si Bituin sa mag-asawang Luwalhati bukas ng umaga. Ang yelo sa puso ni Lakan ay nabasag. Ngunit ang nasa loob ay hindi init, kundi isang malawak at madilim na kawalan. Nawala na ang bata sa kanya. Ang umaga ay dumating na parang isang magnanakaw. Walang kulay, walang init. Ang sikat ng araw na tumatagos sa mga salaming bintana ng penthouse ay tila nagyayelo at walang buhay. Tumating sila ng eksaktong 9:00. Dalawang social worker na may mga formal na mukha at mga matang puno ng awa, kasama ang dalawang pulis bilang escort. Nasa likod nila, naghihintay sa may elevator. Sina Gahom at Daluyong, hindi sila pinapasok ni Lakan sa kanyang pamamahay. Ang kanilang mga mukha ay nagpapakita ng isang pangit na tagumpay. Si Manang Kalinga ang naglabas kay Bituin mula sa silid. Magdamag niyang inalo ang bata. Ang mga mata ni Manang Kalinga ay namumugto, ngunit ang kanyang kilos ay nanatiling propesyonal. Binihisan niya si Bituin ng isang simpleng damit. Ang buhok nito ay maayos na nakatali. Nakatayo si Lakan sa may pintuan, isang estatwang gawa sa bato. Ang kanyang mamahaling suit ay tila isang baluti na hindi kayang protektahan ang puso sa loob. "Mr. Roses," sabi ng babaeng social worker, ang kanyang boses ay malumanay, ngunit matatag. "Nandito po kami para ipatupad ang utos ng korte." "Handa na po ba ang bata?" Hindi sumagot si Lakan. Ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang kay Bituin. Hinawakan ng social worker ang kamay ng bata. "Bituin, sasama ka muna sa amin, ha?" Sa paghawak na yon, tila nagising si Bituin mula sa isang masamang panaginip. Bigla siyang nanigas at sa unang pagkakataon, nagsalita siya ng may malinaw na takot. "Tito Lakan." Ang pagtawag na yon ay isang punyal na direktang tumusok sa puso ni Lakan. Isang salita, isang pangalan, isang pagsamo. Lumapit siya, lumuhod sa harap ng bata. Hindi alintana ang mamahaling pantalon na lumapat sa sahig. Hinawakan niya ang malayang kamay ni Bituin. Malamig ito, nanginginig. "Bituin," sabi niya. Ang kanyang boses ay halos hindi lumabas. Puno ito ng mga salitang hindi niya masabi. "Patawarin mo ako. Babawiin kita. Huwag kang matakot." Ngunit walang lumabas.
Ayoko po. Ayoko pong sumama. Bulong ng bata. Ang mga luha ay nagsimula nang dumaloy sa kanyang mga pisngi. Dito lang po ako. Sa inyo. Ang mga salitang sa inyo ay lalong nagpadurog sa kanya. Ang tiwalang sinira niya kahapon ay pilit na bumabalik sa pinakamasakit na sandali. "This is not helping, Mr. Roses," sabi ng lalaking social worker, bahagyang hinihila si Bituin. Sa paghila na yon, mas lalong humigpit ang kapit ni Bituin sa kamay ni Lakan. Hindi ito isang kapit ng isang bata lamang. Ito ay ang kapit ng isang taong nalulunod, kumakapit sa nag-iisang salbabida. Ngunit ang batas ay batas. Ang utos ay utos. Dahan-dahan, marahan, ngunit may puwersa. Pinaghiwalay ng social worker ang kanilang mga kamay. Walang sigaw, walang pagwawala. Ang tanging narinig ni Lakan ay ang pagkawala ng init ng kamay ng bata sa kanyang palad. Pinanood niya silang maglakad palayo. Pinanood niya ang maliit na figura ni Bituin na dahan-dahang nawawala sa kanyang paningin habang papasok ito sa elevator. Bago sumara ang pinto, lumingon ang bata. Ang muka ay basang-basa ng luha. Tila nakatingin ito sa kanya, nakikiusap. At pagkatapos ay sumara na ang mga pinto. Nawala na siya. Naiwan si Lakan na nakaluhod sa sahig ng kanyang malawak at tahimik na penthouse. Ang katahimikan. Bumalik na naman ito. Ngunit ngayon, ang katahimikan ay hindi na dahil sa takot ni Bituin. Ito ay dahil sa kanyang pagkawala. Ito ang tunog ng kabiguan. Ang tunog ng isang pusong nawalan ng laman. Tumayo siya. Naglakad siya na parang isang zombie. Pumasok siya sa silid ni Bituin. Ang kama ay maayos na. Ang mga laruan ay nakasalansan sa isang sulok. Ang tactile wall ay naroon pa rin. Isang paalala ng isang maliit na tagumpay na ngayon ay parang isang kabiguan. Napunta ang kanyang tingin sa isang maliit na mesa sa tabi ng kama. May isang bagay doon na hindi niya napansin kanina. Isang maliit na figura na gawa sa modeling clay. Magaspang ang pagkakagawa. Hindi perpekto ang hugis. Isang katawan, 2 braso, 2 binti, at isang bilog na ulo. Sa gitna ng ulo, may 2 maliit na lubog na tila mga mata. Hawak-hawak yon ng bata kagabi habang kinakausap ni Manang Kalinga. Kinuha ito ni Lakan. Isang maliit, magaspang na figura ng isang tao. Isang figura na kamukha niya habang hawak niya ang munting obra ng bata. Ang lahat ng pader na kanyang itinayo sa paligid ng kanyang puso. Ang pader ng pagiging CEO, ng pagiging bilyonaryo, ng pagiging Roses ay gumuho. Napaupo siya sa sahig at sa gitna ng katahimikan ng kanyang tore, sa gitna ng kanyang kayamanan, sa gitna ng kanyang pagkatalo, ang isang bagay na hindi pa nangyayari sa loob ng 15 taon ay nangyari. Umiyak si Lakandiwa Roses, hindi isang tahimik na pagluha, kundi isang malakas na paghikbi, isang pag-iyak na puno ng sakit, pagsisisi, at isang damdaming ngaya mo manginiyalang lubusang naintindihan. Pagmamahal. Habang siya ay nasa sahig, pumasok si Manang Kalinga. Ang kanyang muka ay puno ng lungkot. Hindi siya nagsalita. Naglapag lang siya ng isang luma at maliit na baul na gawa sa kahoy sa mesa. "Sir Lakan," mahina niyang sabi. Ito po ang mga naiwang gamit ng mga magulang ni Bituin. Binigay po sa akin ng social worker noon. Baka po may makikita kayo." Tiningnan ni Lakan ang baul. Pagkatapos ay ang figurang clay sa kanyang kamay. Ang kanyang pagdadalamhati ay dahan-dahang napalitan ng isang bagong apoy. Isang apoy na hindi na nagmumula sa galit o sa ego. Ito ang apoy ng isang amang lalaban para sa kanyang anak. Dahan-dahan niyang binuksan ang baul. Sa loob, sa ilalim ng ilang mga lumang damit at litrato, ay isang maliit at kupas na notebook, isang talaarawan. Ang buong magdamag ay ginugol ni Lakan sa kanyang opisina, hindi para sa negosyo, kundi para sa pagbabasa ng isang kupas na talaarawan. Ang bawat pahina ay sulat kamay ng ina
ni Bituin. Si Althea, hindi ito isang perpektong pagsusulat. May mga bura, may mga patak ng kung anong likido na marahil ay luha. Ngunit sa bawat salita, naroon ang isang bagay na hindi kayang pekein, ang dalisay na pagmamahal ng isang ina. Habang binabasa ni Lacan, tila naririnig niya ang boses ni Althea. Setyembre 14, 5 taong gulang na ang aking Bituin. Kahit hindi niya nakikita ang kandila sa kanyang cake, alam kong nararamdaman niya ang init nito. Ang kanyang ngiti, iyon ang aking liwanag, iyon ang aking langit. Napangiti si Lacan nang may halong pait. Pinagpatuloy niya ang pagbabasa. Ang mga unang pahina ay puno ng saya at mga simpleng pangarap para sa kanilang anak. Ngunit habang lumilipas ang mga petsa, unti-unting nagbabago ang tono. Pumasok sa eksena ang pangalan ni Gahom. Enero 22, dumating na naman si Bayaw Gahom. Nangungutang na naman. Sabi niya ay para daw sa negosyo. Nagbigay kami kahit kaunti lang ang aming naipon para sa pamilya, sabi ng aking mahal. Marso 10, muling bumalik si Gahom. Mas malaki na ang hinihiram. Nang hindi kami makapagbigay, nagalit siya. Sinabi niyang wala kaming utang na loob. Tiningnan niya ang aming munting bituin. Isang tingin na hindi ko nagustuhan. Parang tinitingnan niya hindi ang pamangkin niya, kundi isang bagay na may halaga. Patuloy na binuklat ni Lacan ang mga pahina. Ang mga salita ay nagiging mas desperado. Ang pag-aalala ay nagiging takot. Hulyo 5. Nag-usisa si Gahom tungkol sa titulo ng aming maliit na lupa. Bakit daw nakapangalan pa rin sa amin? Bakit hindi pa ilipat sa pangalan niya para mapangalagaan daw niya? Hindi kami pumayag. Pag-alis niya, sinabi niyang, magbabayad kayo sa pagiging makasarili ninyo. Ito na yon, ang ebidensya, ang motibo. Hindi ito isang simpleng kwento ng pang-aabuso. Ito ay isang kwento ng kasakiman na matagal nang nag-uugat. Ang talaarawan na ito ay hindi lamang isang koleksyon ng mga alaala. Ito ay isang testimonya mula sa hukay. Isinara ni Lacan ang talaarawan. Ang kanyang mga kamay ay marahang hinahaplos ang marupok na takip nito. Ito ang unang susi. Sa gitna ng kanyang pag-iisip, tumunog ang isang espesyal na telepono sa kanyang mesa. Isang encrypted line na para lamang sa kanyang pinaka-pinagkakatiwalaang investigador. Roses, sagot niya. Sir, nakuha ko na. Ang boses sa kabilang linya ay pagod ngunit matagumpay. Hindi po naging madali. Kinailangan kong suhulan ang 3 tao at i-hack ang isang CCTV system pero nakuha ko. Show me! Utos ni Lacan. Nag-click siya sa isang secure link na ipinadala sa kanyang computer. Isang video file ang bumukas. Ang kalidad ay hindi maganda, malabo at madilim, ngunit sapat na para makita ang katotohanan. Ang video ay mula sa isang hidden camera na ikinabit ng investigador sa isang poste malapit sa bahay ni Gahom, ilang araw bago mabawi si Bituin. Sa video, makikita si Daluyong na marahas na hinihila si Bituin palabas ng bahay. Umiiyak ang bata. Tinulak siya ni Daluyong kaya't napaupo ito sa lupa. Lumapit si Gahom, hindi para tulungan, kundi para sigawan ito. Itinayo niya ito sa pamamagitan ng paghila sa braso. Malinaw na malinaw sa video ang takot at sakit sa mukha ng bata. Ito ang huling pako sa kanilang kabaong. Ang ebidensyang hindi kayang pasinungalingan ng kahit sinong bayarang testigo. Pinanood ni Lacan ang video ng 3 beses. Sa bawat panonood, ang apoy sa kanyang dibdib ay lalong lumalaki. Ngunit hindi na ito ang bulag na galit ng isang aroganteng bilyonaryo. Ito ay ang malamig at nakapokus na galit ng isang taong naghahangad ng katarungan. Pinatay niya ang video. Tumayo siya at lumapit sa malaking bintana ng kanyang opisina. Tanaw niya ang buong syudad na unti-unti nang nagigising. Ang bawat gusali,
Bawat kalsada, bawat ilaw ay bahagi ng imperyong kanyang itinayo. Isang imperyong binuo niya sa pamamagitan ng talino, diskarte, at kung minsan, sa pagiging walang awa. Ngayon, gagamitin niya ang lahat ng kapangyarihan ng imperyong yon para sa isang maliit na bata. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan si Attorney Sandoval. 6:00 pa lang ng umaga. "Sandoval," sabi ni Lacan. Ang kanyang boses ay kalmado na, ngunit may bigat na parang bakal. "Cancel all my appointments for the week. Clear your schedule. I'm sending you 2 things right now, a diary and a video file. I want you to build a case around them. A case that will not just win us custody, but will put those monsters behind bars for a very, very long time." May katahimikan sa kabilang linya, marahil dahil sa gulat ng abogado sa biglaang tawag. "And Sandoval," dagdag ni Lacan, ang kanyang mga mata ay nakatutok sa pagsikat ng araw. "I want you to file a motion for an immediate hearing, the soonest possible date. Tapos na ang pagtatago. Tapos na ang paglalaro sa dilim. We are going to war." Ang araw ng huling pagdinig ay dumating. Ang courtroom ay puno. Naroon ang media, mga kinatawan mula sa social welfare at ang mga abogado mula sa magkabilang panig. Sa isang panig, nakaupo sina Gahom at Daluyong, mukhang kampante sa tabi ng kanilang kampanilyang abogado mula sa Baltasar Group. Sa kabilang panig, nakaupo sila Candiwa Roches, mag-isa. Ang kanyang muka ay hindi mababasa, tila isang manlalaro ng poker na hawak ang pinakamalakas na baraha. Ang CEO ng Baltasar Group, si Ricardo Baltasar mismo, ay naroon din, nakaupo sa likuran na tila isang manonood lamang. Ngunit alam ni Lacan na siya ang nagpapatakbo ng buong palabas. Huminga ng malalim si Lacan. Ito na ang araw ng paghuhukom. Hinawakan niya ang isang maliit na bagay sa loob ng kanyang bulsa. Ang figurang clay na gawa ni Bituin, ang kanyang huling susi, ang kanyang paalala, kung para saan at para kanino ang laban na ito. Nagsimula ang paglilitis na parang isang dekalibring laro ng chess. Ang abogado ng Baltasar, si Attorney De Marco, ay isang bihasang manlalaro, mahusay, matalas at walang awa. Ang una niyang target, si Candiwa Roses. "Mr. Roses," simula ni De Marco nang tawagin si Lacan sa witness stand. "You are known in the business world as a shark, a predator. Totoo po ba na sa loob lamang ng isang dekada, nagawa niyong palaguin ang inyong kumpanya sa pamamagitan ng agresibong pagbili at pagwasak sa inyong mga kakompetensya?" "I am a businessman. I make strategic decisions," sagot ni Lacan. Ang boses ay kalmado. "Strategic decisions," ulit ni De Marco, na may bahid ng pangungutya. "Tulad po ba ng strategic decision na biglang magkaroon ng interes sa isang bulag na batang ulila na nagkataon lang na nagmamay-ari ng isang lupain na nagkakahalaga ng bilyon-bilyong piso?" Isang bulungan ang kumalat sa courtroom. Ito ang kanilang alas. Ang kanilang perpektong patibong. "My interest is in the child's welfare," mariing sabi ni Lacan. "O baka naman po ang interest niyo ay nasa titanium na nasa ilalim ng kanyang lupa?" Diretsong tanong ni De Marco. Hindi po ba't isang malaking kasinungalingan ang lahat ng ito? Isang palabas para makuha ang tiwala ng korte, makuha ang bata, at sa huli, makuha ang lupa? Sunod-sunod ang mga tanong ni De Marco. Bawat isa ay tila isang matulis na patalim na idinidiin sa pagkatao ni Lacan. Ginamit niya ang nakaraan ni Lacan, ang kanyang reputasyon, laban sa kanya. At sa bawat sagot ni Lacan, gaano man ito katatag, nararamdaman niya ang pagdududa sa mga matang nakatingin sa kanya. Halos perpekto ang kanilang plano. Halos. Nang matapos ang cross-examination, umupo si Lacan. Ang kanyang muka ay hindi nagbago, ngunit sa loob niya, isang bagyo ang nagwawala. Hindi para sa kanyang sarili,
kundi para sa panganib na muling mapunta si Bituin sa mga kamay ng mga halimaw. Sumunod na tumayo si Attorney Sandoval. Hindi siya tumingin kay Lakan. Hindi niya tinawag ang kanyang kliyente. Sa halip, may hawak siyang isang maliit at kupas na notebook. "Your Honor?" sabi niya. Ang kanyang boses ay puno ng respeto. "I would like to present Exhibit A, ang personal na talaarawan ni Althea Luwalhati, ang yumaong ina ni Bituin." "Objection!" sigaw ni DeMarco. "Hearsay." "It speaks to the motive and the history of abuse, Your Honor," sagot ni Sandoval. Pinayagan ng hukom. Binuksan ni Sandoval ang talaarawan. At sa katahimikan ng courtroom, binasa niya ang mga salita ni Althea. Ang bawat salita ay isang multo mula sa nakaraan, isang testimonya ng pagmamahal at papalaking takot. Binasa niya ang tungkol sa pangingikil ni Gahom, sa kanyang mga pagbabanta, sa kanyang masamang pagnanasa sa kanilang lupa. Habang nagbabasa si Sandoval, ang kumpiyansa sa mukha ni Gahom at Daluyong ay unti-unting nawawala, napapalitan ng pamumutla. "Objection! These are just words. Walang pruweba!" Desperadong sigaw ni DeMarco. Ngumiti si Sandoval. "Kung ganoon, Your Honor, may I present Exhibit B?" Isang malaking screen ang ibinaba mula sa kisame at sa sumunod na 30 segundo, ang buong courtroom ay napuno ng isang nakakakilabot na katahimikan. Ang video. Malabo, ngunit malinaw. Ang marahas na paghila, ang pagtulak, ang pagsigaw, ang takot sa mukha ng isang batang walang kalaban-laban. Isang kolektibong paghinga ng pagkagulat ang narinig mula sa mga tao. May umiyak sa likuran. Ang flash ng mga kamera ay nagmistulang kidlat. Ang mukha ng hukom ay naging isang maskara ng galit. Si Ricardo Baltazar, sa unang pagkakataon, ay nagpakita ng emosyon. Isang mabilis na pagkunot ng noo. Isang senyales na ang larong ito ay tapos na. "Mga sinungaling, gawa-gawa lang yan." Sigaw ni Daluyong, tuluyan nang nawala sa sarili. Si Gahom naman ay parang isang lobong pinutukan, hindi makapagsalita. Pawis na pawis. Ngunit ang pinakamatinding dagok ay hindi pa dumarating. Pagkatapos ng kaguluhan, muling bumalik ang katahimikan. Tumingin ang hukom, hindi sa mga abogado, kundi sa social worker na katabi ni Bituin, na tahimik na nakaupo sa isang silya sa gilid. "Miss Cruz," sabi ng hukom sa isang malumanay na boses. "Pakitanong po sa bata. Pakitanong kung ano ang masasabi niya." Lumapit ang social worker kay Bituin at may ibinulong. Lahat ng mata ay napunta sa maliit na bata. Ang buong bigat ng katarungan ay biglang napunta sa kanyang maliliit na balikat. Inaasahan ng lahat ang katahimikan, ang pag-iling, ang pag-iyak. Ngunit sa halip, itinaas ni Bituin ang kanyang ulo. Ang kanyang mukha ay nakaharap sa direksyon ng witness stand na para bang nakikita niya ang lahat. At sa katahimikan ng isang korte na naghihintay, isang maliit at nanginginig na boses ang narinig. Isang boses na bumasag sa kasinungalingan. Isang boses na nagdala ng katotohanan. "Masakit po," sabi ni Bituin. Ang kanyang boses ay mahina, ngunit malinaw. "Palagi niya po akong sinasaktan." Isang pangungusap. Iyon lang. Ngunit iyon ay sapat na. Sa sandaling iyon, gumuho ang lahat para kina Gahom at Daluyong. Humagulgol si Daluyong. Napasubsob si Gahom sa kanyang mga kamay. Ang kanyang katawan ay nanginginig. Tumingin si Lakan kay Bituin. At sa mga mata ng pinakamakapangyarihang tao sa silid na yon, may luhang namuo. Hindi luha ng tagumpay, kundi luha ng pagmamahal, paghanga, at walang katapusang pasasalamat para sa katapangan ng isang munting anghel. Tumayo ang hukom. Ang kanyang mukha ay seryoso at hindi na mababago ang desisyon. Itinaas niya ang kanyang munting martilyo. Ang tunog ng pagpukpok nito ay ang magiging hudyat ng katapusan ng isang mahabang gabi at ang simula ng isang bagong umaga. Lumipas ang 6 na buwan. Ang balita tungkol sa pagkakakulong ni Gahom at Daluyong
Dahil sa child abuse at perjury ay mabilis na kumalat, ngunit mas mabilis ding nawala sa isipan ng publiko. Ang kaso laban kay Lacan ay ibinasura. Ang Rosas Corporation at Baltazar Group ay nagkaroon ng isang kasunduan sa likod ng mga saradong pinto tungkol sa lupa. Isang kasunduang nagbigay ng malaking pondo para sa isang trust fund sa pangalan ni Bituin na mapapakinabangan niya pagtuntong sa tamang edad. Ngunit ang mga detalyeng iyon ay ingay na lamang sa mundo ni Lacan. Ang tunay na kwento ay hindi nagtatapos sa isang courtroom o sa isang business deal. Nagpapatuloy ito sa isang lugar na mas mahalaga. Sa isang malawak na hardin sa rooftop ng Torre ng Pangarap, ang dating sementadong espasyo ay isa ng munting paraiso. May mga halamang mababango, isang maliit na fountain na may mahinang lagaslas ng tubig, at mga landas na gawa sa iba't ibang uri ng bato para maramdaman ng mga paa. Ito ang bagong mundo ni Bituin. Nakaupo si Lacan sa isang upuang gawa sa yantok. May hawak na libro. Hindi na ito libro tungkol sa negosyo o ekonomiya. Ito ay isang libro ng mga kwentong pambata. At dahil sa kanyang katapangan, ang munting prinsesa ay nailigtas mula sa tore ng masamang dragon. Basa niya, ang kanyang boses ay malumanay na at puno ng init. Sa tabi niya, nakaupo si Bituin sa isang duyan, marahang umuugoy. Ang kanyang buhok ay mahaba na at makintab. Ang kanyang mga pisngi ay may kulay na, at ang kanyang mga braso ay hindi na butot balat. Ngunit ang pinakamalaking pagbabago ay ang ngiti sa kanyang mga labi. Isang nangiting hindi na maliit o panandalian. Isang nangiting totoo. Papa Lacan, sabi niya. Ang salitang papa ay lumalabas na sa kanyang bibig ng natural, na parang isang kantang matagal na niyang alam. Sagot ni Lacan, ibinababa ang libro. Yung prinsesa po, naging reyna po ba siya? Napangiti si Lacan. Oo, naging isang napakabuti at matapang na reyna siya, at namuhay siyang maligaya magpakailanman. Gaya po natin? Tanong ng bata. Ang simpleng tanong na yon ay naghatid ng isang mainit na agos sa puso ni Lacan. Tumingin siya sa paligid, sa hardin na ginawa niya, sa batang nasa tabi niya, sa katahimikang hindi na nakakabingi, kundi payapa. Oo, Bituin, sagot niya. Ang kanyang boses ay may bahid ng mga emosyon. Gaya natin. Tumayo si Bituin mula sa duyan at lumapit sa kanya. Itinaas niya ang kanyang mga kamay. Papa! Binuhat siya ni Lacan at ipinaupo sa kanyang kandungan. Niyakap siya ng bata. Sa yakap na yon, naramdaman ni Lacan ang isang uri ng kayamanan na hindi kayang tumbasan ng lahat ng pera sa mundo. Papa! Bulong ni Bituin. Ang kanyang mukha ay nakasubsob sa dibdib ni Lacan. Mahal kita. Hinaplos ni Lacan ang buhok ng bata. Ipinikit ang kanyang mga mata para namnamin ang sandali. Mas mahal na mahal kita, aking munting Bituin. Nang magdilim na, magkasama silang lumapit sa isang espesyal na mesa sa gitna ng hardin. Sa ibabaw nito may 2 paper lantern, isang malaki, isang maliit. Para kanino po ulit to, Papa? Tanong ni Bituin. Itong malaki, sabi ni Lacan, habang sinisindihan ang munting kandila sa loob. Ay para sa iyong mama at papa, para magpasalamat sa kanila, dahil ibinigay kanila sa mundo, para sabihin sa kanila na ligtas ka na. At yung maliit po, huminga ng malalim si Lacan at sinindihan ang pangalawang parol. Ito, para kay Tita Sinag, para sabihin sa kanya na tinupad ko na ang pangako ko, na may binabantayan na akong isang napakahalagang anghel. Magkasama nilang binitawan ang 2 parol. Pinanood nila itong dahan-dahang umakyat sa langit, 2 munting tuldok ng liwanag sa gitna ng kadiliman ng gabi, na tila sumasama sa libo-libong mga bituin sa itaas. Niyakap ni Lacan si Bituin mula sa likuran. Ang kanyang baba ay nakapatong sa ulo ng bata.
Hindi na siya sila Candiwa Roses, ang kinatatakutang CEO. Sa sandaling iyon, isa lamang siyang ama. Nayakap-yakap ang kanyang buong mundo. Nawala ang kanyang reputasyon bilang isang walang pusong negosyante. Nawala ang ilang mga kaibigan at kasosyo sa negosyo na hindi nakaintindi sa kanyang pagbabago. Ngunit sa bawat bagay na nawala, may isang bagay na mas mahalaga ang kanyang natagpuan. Natagpuan niya ang kanyang sarili, ang kanyang puso, ang kanyang kaligtasan. Papa, bulong ni Bituin, nakatingala pa rin sa langit. Bakit anak? Nakikita po kaya nila tayo? Tumingin si Lakan sa pinakamaliwanag na bituin sa kalangitan. Sigurado ako, Bituin. Sigurado ako. At sa ilalim ng tahimik na langit, sa tuktok ng isang toring dating simbolo ng kapangyarihan at pag-iisa, dalawang puso ang nagpapatuloy sa kanilang paghilom. Isang batang natutong muling magtiwala at isang lalaking natutong muling magmahal. Parehong niligtas ang isa't isa, pinatutunayang ang pinakadalisay na liwanag ay hindi nagmumula sa araw o sa mga bituin, kundi sa isang pag-ibig na walang hinihintay na kapalit. At dito po nagtatapos ang ating kwento. Ang kwento ni Lakan at Bituin ay nagpapaalala sa atin na ang tunay na pagbabago ay nagsisimula sa puso. Ipinakita nito na ang pagmamahal at pag-aalaga ay may kapangyarihang maghilom ng pinakamalalim na sugat at kayang baguhin hindi lang ang buhay ng tumatanggap, kundi lalo't higit ang buhay ng nagbibigay. Ang pinakamahalagang yaman ay hindi ang mga bagay na ating pag-aari, kundi ang mga buhay na ating hinahawakan. Maraming pong salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay sa ating kwento. Sana po ay naantig ang inyong mga puso. Ano pong masasabi ninyo sa kwento ni Lakan at Bituin? At anong uri naman po ng kwento ang gusto ninyong mapakinggan sa susunod? I-comment nyo lang po sa ibaba. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan. At mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.